Kung may bago sa ating channel, huwag niyong kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para updated kayo sa ating mga bagong kwento. Yun lang. Maraming salamat. Simulan na natin. Nang marinig ni Nuli ang panghuli nitong kwento, napatawa naman siya kay Don Lucio dahil tila ba ganun na lang ito kung magtiwala sa kanya. Makalipas pa ang ilang minuto, muling napagpasyahan nila Nuling ilaban na ang pangalawa niyang manok. Dahil mag-alas 3 na din yun ng hapon, mas napababad kasi sila sa inuman kumpara sa pagtataya sa sabong. Habang naglalakad sila Nuli at Umar, hawak-hawak naman ito ang kanyang manok na ilalaban na. Pinili nilang dalawang tumungo sa mga taong nagtatapatan ng mga manok doon sa unahan. Pagkarating nila doon, kaagad naman din silang nakakahanap ng makakalaban sa kanilang manok. Nang makabitanan ng tari ang manok, kaagad na silang pumasok sa ruweda upang magbitaw sa kanilang manok na ilaban. Kagaya ng nakagawian, lahat ng pangkat nila Manong Mondo, tumaya iyon sa kanyang manok. Kagaya ng nakagawian, lahat ng pangkat nila Manong Mondo tumaya iyon sa manok ni Nuli na napakalaking halaga. Habang hawak-hawak ni Nuli ang kanyang manok, mayroong nakaagaw pansin sa kanyang paningin sa isang taong nakatitig sa kanya na nakasuot ng salakot sa ulo. Nasa gilid ito ng sabungan habang nakatingin sa kanya. May dala itong manok na hawak-hawak nito. Hindi lang naman niya yun pinansin dahil para sa kanya, normal lang naman yun dahil nga sabungan ang lugar na yon. Subalit bigla siyang napatitig muli doon nang mapansin niyang nakabuka ang bibig nito at ang ikinagulat niya rito, purong puti ang mga mata nitong nakatingin sa kanya. Dahil sa kanyang pagtitig sa taong yon, hindi niya napansin na naghudyat na pala ang sentensyador na bitawan na ang mga manok para maglaban. Kaya't nahuli siya sa pagbibitaw nang siyang napapansin ni Umar sa kanya. "Oy par, parang tulala ka yata. Lasing ka na ba?" Wika sa kanya ni Umar. Hindi lang naman niya pinansin ang mga sinabi nito at piniling itinuon ang kanyang atensyon doon sa naglalabang manok. Kagaya ng nangyari sa labanan na yon, dalawang sagupaan lang butas kagad ang tagiliran sa kalabang manok. Nagsisigawan naman ang kanilang panig dahil ayon sa mga ito, kung derby lang ang sugal na yon, nag-champion na itong sinuli. Nang tapos na ang laban, hawak-hawak na ninuli ang kanyang manok noon. Habang nakatayo siya doon, muli siyang sumilay sa taong nasipat niya kanina doon sa bandang kung saan niya yun nakikita. Subalit pagtingin niya doon, wala na yung taong nakakapangilabot ang itsura. Nang mapansin siya ni Umar na para bang wala siya sa sarili, napaakbay naman ito sa kanya habang nagwiwika ng, "Bakit buddy? Anong tinitingin-tingin mo dyan? Di ka ba masayang nanalo tayo? Tara, lalabas na tayo rito." Wika sa kanya ni Umar. Nang marinig niya ito, bigla naman siyang natauhan at nagwika ng, Wala buddy. Medyo tinamaan lang ako sa ininom natin eh." Palusot niya rito upang hindi na ito magtataka sa kanya. "Kakaiba ka pala kapag nalalasing Nuli. Naging horror ang pagmumukha mo." Wika naman sa kanya ni Umar. Tumawa lang naman itong sinuli sa sinabi ng kanyang kaibigan. Paglabas nila ng ruweda, nakita nila ang pangkat nila Manong Mondo habang abala sa pagbibilang sa panalo nila. Nang makita siya ni Manong Duming, maging ito man hindi rin maiwasang magtanong, "Bakit iho? Nilalamig ka ba? Parang namumutla ka yata." "Oh, magkape ka na muna." Wika sa kanya ni Manong Duming. Nang marinig niya ang sinabi nito,
Kaagad naman siyang umalmang nagsalita ng, hindi na ho Manong. Ang init-init nga magkakape pa ako. Sagot ni Nuli kay Manong Duming. Aba, baka kulang ka pa sa alak. Hay nako Noli, matanong kita. Mukhang marami-rami na yata ang naitalang panalo itong tandang mo. Wika sa kanya ni Manong Duming. Habang nag-usap silang dalawa ni Manong Duming, lumapit sa kanila sina Manong Mundo at ang tatlo nitong kumpare. Habang papalapit ang mga ito, narinig nila itong pinag-usapan ang kanyang manok na nanalo. Pre, talaga bang sayo galing ang mga bloodline ng mga manok ni Noli? Pansin ko nga, mukhang kanina pa tong namamayagpag ang batang ito. Wika ng isa pang kaibigan ni Manong Mundo. Sinabi mo pa, kung maaga ka lang naniwala sa akin, edi sana malaki din ang panalo mo. Diba Noli? Wika ni Manong Mundo sa kanya. Nang marinig ito ni Noli, patawa-tawa naman siyang sumagot ng, nagkataon lang po yun. Pero mamaya pumusta na ho kayo sa akin kung sakaling mailaban namin ulit itong manok ko. Mukhang hindi pa sapat para kay Omar ang panalo natin eh. Sagot naman niya rito. Dahil simulang makita ng mga ito ang galawan ng mga manok ni Noli, tila ba sa isang iglap lang, unti-unting nakuha ni Noli ang tiwala ng mga ito sa kanya. Makalipas pa ang ilang minuto, muling nilapitan itong sinuli ng kanyang kaibigan na si Omar at nagwika ito ng, Noli, anong balak mo sa manok mo? Ilalaban mo bang muli yan? Mukhang wala naman yatang tinamong bugbog sa katawan nitong manok mo. Wika sa kanya ni Omar. Baka mamaya par, tingnan ko lang muna ito. Baka mamaya di natin alam tatakbo ito sa laban. Sagot naman niya rito. Makalipas pa ang ilang minuto, nang makumpirma nilang masigla pa naman ang manok na yon, kaagad na silang naghanap ng kalaban doon sa sabungan. Ang nakaengkwentro nila noon ay isang lalaking halos nag-edad na ng 30 anyos. Napalaban sila dito dahil yun ang nag-aalok sa kanila upang makipaglaban sa Ruida. Hindi naman nila inatrasan ang mga ito upang mas madali silang makakatari. Nang magkasundo na sila ng kanilang lalabanan, nung mismong banda na yon, doon na rin sila nagkakabit ng tari. Malayo yon sa kinaroroonan nila Manong Duming. Habang nagkakabit siya ng tari sa kanyang manok, bigla naman siyang nakakaramdam ng panlalamig sa kanyang katawan. Nang mapansin niyang may isang taong dumaan sa kanyang likuran, pakiramdam niya noon, animoy nakasalubong siya ng hangin na nanggaling sa ref. Paglingon niya sa taong dumaan na yon, bigla naman siyang kinalabutan nang makita niyang muli ang taong nakasuot ng salakot kanina doon sa Ruida. Nang mapansin siya ni Omar na tila ba malagkit ang kanyang titig sa taong yon, napawi kayo ng, Bakit Noli? May kakaiba ba sa taong yon? Tanong nito sa kanya. Sinagot naman niya ito ng, wala bade, para kasing pamilyar sa akin yung taong yun eh. Maya-maya pa, makalipas pa ang halos 15 minutos, tapos na sila sa pagkakabit ng tari. Habang nasa Ruida silang dalawa, akmang bibitawan na sana niya ang manok, muli niyang nasilayan ang lalaking nakasalakot at inulit nito ang ginawa nito kanina na para bang nang trip ito sa kanya. Nang tapos na siyang magbitaw sa kanyang manok, bumalik siya sa pagtitig doon, subalit wala na naman doon ang nilalang na kanina pang nagmamasid sa kanya. Inisip na lang niya noon na baka may kapansanan ang lalaking yon, kaya't ganun ito umakto sa kanya. Pero malabo naman, may dalang manok yun eh. Imposible namang may sira sa pag-iisip tas nagsasabong. Nang bigla siyang kinalabit ni Omar, nang makita nito ang manok ni Noli na biglang tumakbo papaikot sa Ruida. Kaya't bigla siyang nagulat dahil kauna-unahan yung nangyari sa kanyang manok na tumakbo sa kalaban. Pero may kakaibang nangyayari.
dahil nung hindi madakip ng taga-karyo ang manok niyang tumakbo, nilapitan niya ito at nung madakip niya, nakapagtatakang hindi ito nagpupumigla sa kanya. Nung ibibigay niya ito sa sentensyador, naghihiyawan ang mga tao sa kakatawa dahil muling lumaban ang kanyang manok na para bang biglang nagbago ang ugali nito. Maniwala man kayo o sa hindi, nang bitawan ng taga-karyo ang kanyang manok, nagpakawala ito ng matinding atake nang siyang ikinamatay ng kalaban. Tinamaan yun sa liig nang siyang dahilan para lumaylay ang ulo nito at nagtatalon-talon ang katawan. Hindi pa yun nakontento dahil ayon pa sa kanyang kaibigan, animoy galit na aso ang kanyang manok na nagwawala. Dahil kahit patay na ang kalabang manok, pinagtutuka yun ng walang tigil sa kanyang manok. Maging ang taga-karyo noon, nagulat din sa kanilang nasasaksihan. Paglabas niya ng ruweda, gulong-gulo naman ang kanyang isipan dahil sa nangyayari. Nang bigla siyang nakarinig ng malakas na pagtawa sa kanyang likuran. At ganitong ganito. Papalapit na ang mga sungaw ulit. Wika ng isang busis na hindi niya mawari kung saan ang galing. Subalit paglingon niya sa paligid, wala siyang nakikita doon na mga taong sumusunod sa kanya. Nanindig ang kanyang mga balahibo nang binanggit ng busis na yon ang mga sungaw. Maya-maya lang, nasipat niya si Umar na papatakbong nakasunod sa kanya at hawak-hawak na nito ang kanilang bihag. Buddy, ba't mo ko iniwan doon? Inantay ko pa ang bihag eh. Bigla ka lang nawala. Wika sa kanya ni Umar. Pasensya ka na buddy. Medyo masama lang pakiramdam ko eh. Pagdadahilan niya rito. Hindi, walang buddy. Pansin ko naman eh, kanina ka pang namumutla. Ano bang nangyari sa'yo? Ba't biglang tumakbo yung manok mo? Tas biglang tumapang muli? Wika sa kanya ni Umar. Di ko nga alam buddy. Maging ako man nagulat din sa nangyari. Pero mabutit lumaban muli, kundi mapapahiya ako sa mga kaibigan ni Manong Mondo. Wika niya kay Umar. Nang marinig ito ni Umar, nagulat naman siya sa isinagot nito sa kanya. Sos, huwag mo nang pansinin yung mga yon. Maging ako nga di ko magustuhan ang mga ugali nun eh. Naalala mo pa ba? Nung nilabanan natin ng sabong yung ninong ko, nung nakarang taon, tas tinalo natin. Ang damot kasi eh. Nanghingi lang ako ng sisiw sa kanya. Hindi ako binibigyan. Wika sa kanya ni Umar. Nang marinig ito ni Nuli, sinagot naman niya ito ng, naalala ko na. Yung sinambal ka ng ama mo. Sira, para sisiw lang nagagalit ka sa ninong mo. Nang marinig ito ni Umar, nagtawanan lang naman silang dalawa habang papalapit sa malaking misang kanilang pinag-inuman kanina. Nasa alas 4 na rin yun ng hapon, kaya't ang pasabong unti-unti nang humihina. Magamat may disco kinagabihan, pinili nilang umuwi na muna sa bahay nila Umar upang magkakape doon. Hindi na nagawang mailaban ng ama ni Umar ang pangatlo nilang manok dahil sa kalasingan nito. Habang papawi ang kanilang pangkat, hindi namang maiwasang pagtatanungin siya ng kanyang mga kasama dahil sa kanyang pamamayagpag ng araw na yon. Dahil bihira lang umano sila makasilay ng isang sabongerong tag-aapat ang bihag na dala-dala papauwi. Nang makarating na sila sa bahay nila Umar, napakarami pang mga bisita nitong nag-inuman. At yung iba, halos gumagapang na lang yun sa lupa dahil sa kalasingan ng mga ito. Habang nakaupo si Manong Duming sa may kubo habang nagtatabako, kanya itong nilapitan at kinausap. Habang nag-uusap sila patungkol sa nangyari ng araw na yon, bigla naman niyang naalala ang nangyari sa kanyang manok kanina doon sa ruwida. Ang una niyang isinalaysay kay Manong Duming patungkol sa isang lalaking nakita niya kanina
na may pagmumukha ng animoy sa demonyo. At sinabi din niya dito tungkol sa pagbiglang tumakbo ang kanyang manok. Manong, may alam ka ba kung ano ang salitang sungaw? Narinig ko kasi yan kanina eh. At saka may ikwininto sa akin si Don Lucio patungkol raw sa mga sungaw na may kakayahang bumasag ng bertod at mutya. Pero balita ko, isa silang mga batikang antingirong nahanay sa kaliwa. Wika niya sa matanda na may halong pagtataka. Dahil sa kanyang katanungan, bigla namang nanlaki ang mga mata ni Manong Duming dahil hindi nito lubusang akalain na babanggit niya ang salitang sungaw. Bigla itong humarap sa kanya at nagsalita ng, Ano? Sungaw? Bakit? Nakaharap mo ba ang grupo na yon? Wika sa kanya na parabang nagulat ito. Hindi naman, Manong. Pero pakiramdam ko, kanina nakamasid ito sa akin. Kaya para akong lalagnatin sa sabungan eh. Sagot niya sa ermitanyo. Nang marinig ito ng matanda, napawika ito ng, Walang hiya. Di ko akalaing nagpagalagala lang pala ang mga demonyong yon dito sa lugar ng Bacolod. Wika ng ermitanyo habang nakatingin sa malayo. Bakit, Mano? Alam niyo rin ho ba ang grupo ng pangkat na yon? Tanong niya kay ermitanyo. Ilang dekada na rin bang nakalipas ng patay ng mga sungaw ang dalawa kong kaibigan? Nung kabataan ko, kaya ako tumira sa bundok ng ilang dekada upang magsanay sa poder ni Ermitanyong Ingko kung papaano makontra ang mga taglay-taglay ng mga sungaw na yon. Mabagsik ang grupong ito, Nuli, dahil kaya nitong hulaan ang iyong karga at walang kaabog-abog nitong durugin ang mutya mo, mapakanan man ito o kaliwa. Kaya't mag-iingat ka sa mga makakalaban mo, Nuli. Nasa paligid lang sila. Mga salamangkiro ito na may kaalaman sa malakas na barang. Kung nagkataong hindi ko nabalot ng malakas na sabulag yang gamit mo, malamang sunog na yan ngayon. Magdahan-dahan ka sa pagbanggit ng pangalan na yan, sapagkat kilala yan ng karamihan dito. Wika sa kanya ni Manong Duming. Dagdag pa nito, ang mga sungaw ay may kakayahang magtang iba't ibang uri ng mutya at agimat na kayang tatalo sa mutya mong tangan kapag nakaharap mo ito sa sabungan. Paalala lang, labanan lang ito ng mga sabungirong may mga mutya. Ang kwento pala na ito ay nanggaling pa noong 1998 sa buhay ni Nuli bilang sabungiro. Yung kabataan ni Manong Duming, kailan pa kaya? Malamang nasa 1970s pa ito. Paalala lang mga kaermitanyo, baka naman may magalit sa atin dyan ng mga Ilonggo. Nanggaling pa naman sa Ilonggo ang salitang sungaw. So yun lang, balik tayo sa kwento. Dagdag pa ni Manong Duming, magamat na pabilang yun sa kaliwa, mabait ito sa mga taong ordinaryong sabungero. Ang kinakalaban lang ng mga ito ay ang mga sabungirong gumamit ng mutya sa kanan na gaya ni Nuli. Ayon pa daw sa sabi-sabi ng ilan, kaya nitong pumasok sa simbahan na hindi napapansin. Maya-maya lang, bigla namang naputol ang kanilang kwentuhan nang lapitan sila ni Umar na may daladalang kape at isang platong humbang Bisaya at kalahating katawan ng litsyong baboy. O yung mga nanonood dyan, baka ma-high blood kayo. Hinay-hinay lang. So mga kaermitanyo, hanggang dito na muna dahil masakit na ang lalamunan ko. Paabang sa part 27 dahil may magaganap na kakaiba. Yun lang. Maraming salamat.